Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli nandito po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. At syempre sa ating pagpatuloy, minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programang Kumpirmado. At syempre, binabati din po natin maging ating mga kababayan sa abroad na lagi pong nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At ganoon din sa ating mga bagong mga subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. Naway lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga tinatalakay ng mga mahalagang usapin tungkol po sa ating bansa at sa mga politikong gahaman hindi lamang sa pera at kapangyarihan. At syempre, lagi po natin sinasabi at pinapaalala sa ating mga kababayan sa tuwing kayo po manonood ng ating mga videos, sa ating mga lives, huwag niyo pong kalimutan na i-share sa inyong mga mahal sa buhay, lalong-lalo po sa mga malapit sa inyong puso. At syempre, lagi po natin pinapakiusap na sana sa tuwing kayo po ay manunood, pakipindot po ng ating notification bells na sa ganon updated po kayo sa lahat ng mga videos natin pinalalabas dito. At syempre, huwag po kayo mag-i-skip ng ads. Nang sa ganon, ay makatulong po kayo sa inyong abang lingkod, Epipanyo Labrador. At syempre, tulad po natin laging sinasabi at pinapaalala sa ating mga kababayan, tayo po may isa pang YouTube channel. Ang pamagat po o title ng ating YouTube channel ay Epipanyo Labrador, The Extreme Commentator. Maraming salamat po sa inyong lahat. Oo nga pala, bago po tayo magkalimutan, meron po tayong bagong awit na inilabas ito po sa mga nakapanood na, pakishare na rin po sa ating mga kababayan yung bago po nating awit nang ito po ay kumalat para malaman ng ating mga kababayan kung sino-sino yung mga traidor sa ating bayan na dapat nilang iwasan at hindi na dapat suportahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa araw po ito, mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko pong pag-usapan natin itong nagiging usapin ngayon sa social media, maging sa nagiging balita sa iba't ibang mga TV network, kagaya ng UNTV. Alam niyo po itong issue tungkol kasi kay First Lady Lisa Araneta Marcos, maging dito kay Sara Duterte, ay lumalawak ko, sabihin lumalaki, kumbaga nagiging mainit simula nung pinalabas ng ating First Lady Lisa Araneta Marcos yung kanyang hinanakit dito nga kay Sara Duterte tungkol nga sa mga ginagawa niya na kumbaga nasasaktan ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos. Ngayon, yung usapin pong ito tungkol sa kanilang dalawa ay sabihin na lang natin na maaring pinapalaki ng mga media o baka talaga namang may nakikita yung mga media sa sitwasyong ito kaya lumalabas yung balita na ayon pa nga sa akin ng panood na posible daw na matanggal sa kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Sara Duterte. Para maintindihan natin at mabigyan natin ng tamang opinion, panuorin muna natin itong isang video na ipapalabas natin dito sa ating screen nang maintindihan ng ating mga kababayan. Maaari umanong maging mitya ng pagtatanggal sa gabinete ni Vice President Sara Duterte ang hindi pagkakaunawaan nila ngayon ni First Lady Liza Marcos Araneta. Ito ang pananaw ng dating tagapagsalita ng tanggapan ng pangalawang Pangulo noong nagdaang administrasyon.
Sa isang ex-post, sinabi ni Barry Gutierrez na bagamat hindi bumibitaw si VP Sara sa kanyang posisyon, hindi malayong mangyari na alisin ito dahil sa kinakaharap na sitwasyon. Ayun mga minamahal kong mga kababayan, napanood naman natin yung video at napakinggan. So, ibig sabihin, nag-umpisa po ang usaping ito dito kay dating Akbayan Party List Representative Barry Gutierrez, na dating naging Vice Presidential spokesman. Na ayon pa nga daw sa kanya, mga minamahal kong mga kababayan, actually daw, believe daw siya sa page ni Sara na sa kabila daw ng lahat ng ito, hindi pa rin daw talaga bumibitiw sa kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos o ng Marcos administration. Pero kung ganito daw na ang tono, pero kung ganito na daw ang nagiging tono ayon pa sa kanya, baka di na daw malayo na ayon lang huto sa kanya, sa kanyang sinabi, baka daw hindi na malayong mapaalis o mapatalsik sa kabinete itong ang si Sara Duterte. Yan po ay ayon lang sa kanyang analysis. Pero yung sinabi niya na ito, tila baga pinalawak ng media yung usaping ito. Pinalawak na kung saan nagbunga ho ito ng malaking usapin at nagkaroon ng malalim na kaisipan dito yung mga komentarista, mga media at iba pa, lalong-lalo na yung mga commentator o yung mga vloggers na mahilig magbigay ng komento sa mga pag-uusap na kagaya nito. Kung maalala niyo po mga minamahal kong mga kababayan, nag-ugat kasi yung lahat ng ito nung in-interview itong si ating Madam First Lisa Araneta Marcos nitong Ging, na doon sa kanilang pag-uusap o live na pag-uusap. Kung maalala niyo, ito talagang at least naging totoo ang ating mahal na First Lady Lisa Araneta Marcos na ayon pa nga sa kanya, ito ano natin sa mga kababayan natin, ilinaw natin to na ayon pa nga sa kanya, may departure time na so nandito si Sara, sabi niya, nandito ako, so normally nag-uusap kami, sabi niya. So hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin nung nag-uusap kami. Baka dati, nung hindi pa nangyayari itong awayan nila. So sabi niya, so ayoko. Siguro yung salitang ayoko, dun na yun nangyari na, yun nga, yung nangyari dun sa prayer rally sa Davao. So sabi niya, ayoko. Then sabi ni yung kumbaga, hindi niya diniretso, hindi niya mabanggit kung sino. Kung sinong baka yung isa sa mga nakausap niya, nakaharap niya, somebody went to me and said, "Uy, ang ganda mo today. Hindi sabi naman niya, sinagot niya yung nagsabi sa kanya, ang ganda mo today. Sabi naman niya, hindi, mukha akong bangag. Mukha akong bangag. So, ayon pa nga sa kanya, no reactions. Bangag is the word of the day, sabi niya. So, yung sinabi niyang ito yung pinalaki. Ito yung pinalaki ng mga, alam mo na, di ba? Mga vloggers, gustong gawing content. Diba? So, ito lumaki. Hanggang sa, alam mo na naman, pwedeng palawakin ng isang istorya sa social media. Nako. O, di ba? Yun nga lang nadulas milyong-milyong views basta pag gusto mong palakihin yan So, ito pa. Sabi ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa patuloy nilang pag-uusap. Sabi pa niya kay Tonying, pagkatapos daw noon inisnab ko. Sabi niya, inisnab ko siya. Ginawa ko ulit. At least totoo siya. Sinasabi niya, hindi siya nakikipagplastikan, hindi kagaya ni Sara, pangiti-ngiti pa dun sa tanong niya. Diba? Sabi niya, I mean, hindi tama yun.
Hindi mo dapat ginawa yun. Ito yung reaction niya doon kay Sara. Doon na sa harap ni Tunying habang nag-uusap sila. Sabi pa niya, that's entitled politics. Nasa gobyerno ka, vice president ka. So, may punto doon eh. Yung mga sinabi niyang ito yung pinalaki ng mga o ng social media, ng mga tao na gumagamit ng social media. Na hanggang sa dumating sa punto, kinagat na rin ng mga TV networks na kung saan naging usapin tuloy. Pero maganda din ang naging kinalabasan kasi dito natin makikita kung sino yung plastic at sino dito ang totoo. Tama po ba? Ngayon, doon sa mga sinabi ng ating unang ginang, Lisa Araneta Marcos, masisisi mo ba siya na makapagsalita siya ng ganun? Mismo si Sara na din. Pero sa totoo lang, sa ginawa ni Sara, makikita nyo kaplastikan talaga tong may talagang siguro kung plastic na si yung mga plastic man, ito na yung pinaka-plastic girls. Ito na yung pinaka-plastic girl na na nakita ko. Ang hinihintay ng taong bayan dahil nga sa tingnan nyo yung punto ng salita ng ating mahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Totoo eh. Vice President ka. Tapos kaalyado ka. Partner ka ni Bongbong Marcos. Nakikiisa ka dun sa mga taong sinisiraan ang aming presidente. Anong tawag sa iyo nun? Di ba? Kung talagang kakampi ka, biro mo mga minamahal kong mga kababayan, habang sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos, nandoon si Sara tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa siya habang sinisiraan yung kanyang partner na gusto niya talagang siraan. Samantalang, itong ating mahal na Pangulo, tingnan nyo kung anong naging reaksyon. Tingnan nyo kung anong naging reaksyon ng ating mahal na Pangulo pagkatapos yung mga isyong ito na naging usapin na baka itong si Sara ay matanggal sa kabinete dahil nga sa mga paninira nila ng kanyang ama, ng kanyang kapatid, nila Roque, nila Panelo, nila Tapasio at iba pa. Mga paninira ng mga tauhan ni Kibuloy, ng mga vloggers na bayaran ni Kibuloy, ni Duterte. Pero tignan nyo kung ano ang naging sagot ng ating mahal na Pangulo na siya naman ngayon na naging palaisipan sa ating mga kababayan. Na siya naman bibigyan ho natin ngayon ng reaksyon. So para maintindihan natin, panoorin ho natin mga minamahal kong mga kababayan. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o kurap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun sinlay. Hindi ganun sinlay, Sara. Hindi naman ganun sinlay. Hindi ganun sinlay, Sara. Hindi naman ganun sinlay. Hindi ganun sinlay, Sara. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang sapat na rason para alisin ito si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Kasunod ito ng mga ipinahayag na hinanakit ni First Lady Liza Araneta Marcos laban sa ikalawang Pangulo. Gayunman, tiniyak naman ni PBBM na pag-uusapan nila ni VP Sara ang issue para maresolba ang problema. So ayun mga minamahal kong mga kababayan, narinig nyo naman, napanood nating lahat. Siya mismo nagsabi nung parang ambush interview yata yun o talagang nagpa-interview siya. Na ayon pa nga sa kanya, dun sa tanong sa kanya tungkol nga doon kung tatanggalin ba si Sara Duterte sa pagiging kalihim ng DepEd, sabi niya, bakit? So napatanong siya, bakit? Wala akong nakikitang rason, sabi niya. Wala akong nakikitang rason. Wala akong nakikitang rason sa, sabi pa nga niya, sa likod ng lahat ng ito. Kahit sino sa mga cabinet secretaries ko ay papalitan para sa kanya, sabi niya. Kahit sino sa mga cabinet secretaries ko.
ay papalitan kapag hindi nila, ang ibig sabihin niya, maliban na lang. Ha? Maliban na lang kung hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Ha? Sabi pa niya, ang lahat ng iba pang mga bagay are not part of the discussion, sabi niya. Kapag hindi talaga marunong o korap, tatanggalin ko, sabi niya. Tatanggalin natin. Ha? Sabi niya. So, yun yung naging sagot niya. Tapos, dun sa huli, yun yung kinagulat mismo. Yun yung kinagulat mismo ng mga nino. Pati ako. Nung sinabi niyang, hindi naman ganun si Inday Sara. Ha? Kasi ang binanggit niya doon parang 3 yata o 4. Sabi niya, kapag hindi daw ginagawa yung trabaho, maaaring palitan. Pag-uusapan ho natin yung tungkol ho sa trabaho ni Sara Duterte. Sabi naman niya, kapag hindi marunong o korap, tatanggalin talaga. So maganda yung simula. Dito ho, halos nalaglag sa bangko yung mga Pilipino. Opo, pati ako nung napanood ko to, halos malaglag ako dito sa kinaupuan ko. Nung sinabi niyang hindi naman ganun si Inday, hindi ganun si Inday Sara. Ito po yung pag-uusapan natin na dapat ho mabigyan ho natin ng talagang komentaryo. Dahil hanggang ngayon ho, maraming hindi maka kumbaga parang nagulat talaga. Hindi makapaniwala sa sinabi niya. Anong nangyari sa iyo, mahal na Pangulo? Ha? Parang pati ako parang sa sinabi niyang ito, ilang buwan tayong nakipaglaban para sa administrasyong Marcos. Alam niyo naman siguro yun. Kasi nga, meron siyang partner na sinisira yung kanyang administrasyon. 'Di ba? Pero ang tanong ng taong bayan ganito. Ito yung mga tanong ng taong bayan na itinanong sa akin nung napanood din nila ito. Alam niyo ba nung napanood nila ito? Ang dami hong tumawag sa akin. Ang daming nagtanong. At pati ako napatanong. Sabi ko, totoo ba sinabi niya yun? Oo, panoorin mo. Eto naman ako dahil nga sa hindi naman tayo basta-basta naniniwala. Nung napanood ko, eto na nga napanood natin. Malamang yung iba sa inyo dyan nagkakape, nabuhusan pa ng kape. Baka yung iba sa inyo dyan kumakain dyan sa ilong, napunta pa sa ilong yung kanin. O baka yung iba sa inyo dyan imbis na napipigilan pa yung ihi o yung pagsisingal, pagsisiyar, bigla na lang bumulwak. Dahil nga sa sinabing ito ng ating mahal na Pangulo. So ito po yung bibigyan natin ng reaksyon niya. Kasi parang, di ba, sana naintindihan niyo ko. Siguro naman kayo, nakita niyo naman mga minamahal kong mga kababay, Diyos ko po. Katakot-takot dito yung ginagawa ko para lamang maipagtanggol yung ating mahal na Pangulo. Tapos ngayon sasabihin niya na hindi ganun si Sara. Ano ba talaga, kuya? Di ba? Ano ba, nilalaglag mo ba yung mga vloggers na kampi sa'yo? O may ibang dahilan? Di ba mga kababayan? Di ba kayo naawa sa akin? Hindi nga ako katulad ng ibang vloggers dyan, katulad nila Bayad Bay na nababayaran Ako kahit hindi ako nakakatanggap dito sa ating mahal na Pangulo ni piso. Pero pinaglaban ko siya. Sinabi ko dito yung mga totoo. At kaya nating patunayan dito yan. At ito yung ating pag-uusapan. Na para bagang
pinagtatakpan talaga ng ating Pangulo si Sara Duterte. At ang tanong nga ng ating mga kababayan, anong dahilan at bakit? Sa kabila ng lahat-lahat, yung asawa mo, pinaglalaban ka na kasi sobra na yung ginagawa ng mga kalaban sa'yo. Pero sa kabila ng kanilang paninira sa'yo, ang isasagot mo, ganito. Ha? Mga kababayan ko, so magsimula ho tayo yung sa pagiging secretary ho ng DepEd ni Sara. Ito po yung pag-uusapan natin. Alam niyo ba mga minamahal kong mga kababayan, ito sa totoo lang ho ito'y walang halong paninira o ano paman. Alam niyo, sa totoo lang, meron po talaga tayong problema tungkol po sa edukasyon ng ating bansa. Kung baga, sa madaling salita, may kinakaharap po talaga ang ating bansa. Ito'y napakalaking krisis sa edukasyon dahil po sa meron po tayong isang kalihim ng DepEd na walang kakayahan kung papaano pangasiwaan ang pagiging kalihim ng edukasyon. Ito, hindi naman sa paninira. Kasi nung nagkaroon na po ng issue, nagkaroon na po ng kaguluhan dyan sa DepEd dahil nga sa napakarami ng reklamo ng mga Pilipino o mga magulang ng mga estudyante. Di ba, nagkaroon pa nga ng usapin doon sa Senado na kung saan nagkainitan. Nagkainitan si Rapi Tulfo maging si Sara. Kasi mismo si Rapi Tulfo nakakakita na ho ng mga kabulukan ni Sara. Mismo si Rapi Tulfo mismo nakakita na talagang masasabi talaga natin na walang kakayahan si Sara. Wala siyang sapat na karunungan, wala siyang sapat na maibubuga para pangasiwaan ang pagiging kalihim ng edukasyon. So, para naman hindi lumabas na sinisiraan natin si Sara, panoorin ho natin yung video na mismo siya na po ang umamin sa kanyang sarili. At ito po yung bibigyan natin ngayon ng reaksyon. Bago pa yung iba na ipapakita natin dito para maliwanagan ho ang ating mga kababayan. Mismo siya na po umamin sa kanyang sarili. Eto, panoorin ho nating maigi at pakinggang mabuti. I felt guilty kasi alam ko isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Ayun, mga minamahal kong mga kababayan. Para po sa mga kababayan nating malinaw pa po ang mga mata at malalakas pa yung mga pandinig, malinaw ho na siya mismo sinabi niya at inamin niya po mismo sa harap ng madla o ng taong bayan. Na ayon pa nga sa kanya, ito malinaw ho, siya mismo nagsabi nito at yung video nito, mapapanood nyo ho ito anumang oras, basta kayo may load. At syempre kung may cellphone kayo, mahirap nyo pong mapanood to kung wala kayong cellphone at wala kayong load. Naayon pa nga sa kanya, I feel guilty kasi alam ko na isa ako sa nag-cause ng stress. Pag sinabi kasing stress, mga minamahal kong mga kababayan, mabigat yan. Yung magbigay ka ng stress, ano ba ang nagiging bunga kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng stress? Ano ba ang nagiging epekto nito sa isang tao? Dito po sa screen, ipapalabas ho natin dito. Ayon ho dito, ang stress daw ay maaaring maging sanhi ng pag-ikting ng mga kalamnan. Sa talamak na stress, ang mga kalamnan ay mahigpit at tense sa mahabang panahon. Ito ay maaaring magdulot ng ilang kondisyon gaya ng tensyon, headaches, migraines, at low back pain. Biro mo dahil lang sa katangahan ng isang education na o kalihim ng DepEd, magkakaganyan yung mga Pilipino o yung mga magulang ng mga kabataan. 'Di ba? Mga kababayan, inamin niya. So ibig sabihin, nagdadala lang siya ng sakit
sa ating mga kababayan. Imbis na walang sakit yung mga nanay, yung mga tatay ng back pain, magkakaroon tuloy ng sakit sa ulo. Nanggaling yung sa kay Sara yun. Diba? Nanggaling na kay Sara yun. Kaya mga minamahal ko ngayon, mag-isip kayo. Kung magkakaroon lang tayo ng isang DepEd secretary na ang ibibigay ay mga ganong klaseng sakit sa atin, papayag ka ba na magkaroon tayo ng secretary? DepEd secretary na katulad nito? Natural, hindi. Di ba? O ano pang sabi niya? Ha? Ano pang sabi niya, mga minamahal kong mga kababayan? Ito yung naging ano niya eh. Ito yung naging rason niya. Ha? Kaya daw siya nakapagbigay ng stress sa mga kababayan natin dahil sabi niya, because I do not come from the education sector. I do not have an education background. So I cannot review what they are doing and I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Diba? Siya mismo nagsalita na nun. Anak naman ng tetek. Alam mo pala, Sara. Ha? Alam mo pala na wala kang kakayahan. Tulad nga kasi ng sinabi ko, mga minamahal ko mga kababayan. Kung maalala ninyo, bago siya naging DepEd Secretary, ang una po talagang gusto niyang hawakan. Alam niyo kung ano? Secretary of Defense ang gusto niya. Kasi nga, doon sa Secretary of Defense, mas malaki yung magiging pera niya. Bakit? Ano ko nasabi? Pwede niyang magamit doon yung estilo nilang confidential fund at intelligence fund. Bakit? Tandaan niyo, NPA to. NPA to. Kumbaga, lalaruin niya ang mga tao. Kunwari, may ginagawa yung mga NPA na ganito ganyan, kailangan maglabas ng ganito kalaking pera. Di ba? Alam ng ating Pangulo na kung siyang ilalagay doon, mauubos ang kaban ng ating bayan. Alam ng ating Pangulo. Kaya hindi siya pinayagan doon. Hindi siya pinahintulutan. Huwag ka dyan. Hindi ka pwede dyan. Kasi alam namin kung ano ka, NPA ka. Kakausapin mo lang yung mga kasama mo doon sa bundok, kasama ninyo Rodrigo Roa Duterte, gagawa sila ng mga eksena, kaguluhan, kunyari, mga ganito, etc. Para may rason kang humingi ng ganito kalalaking pera. Pero ang totoo, modus nyo lang yan. Kagaya ho na ginawa ni Gloria Macapagal-Demonyo nung panahon niya. Sinadya niyang magpakalat ng mga siraulong tao na maghahagis ng bomba, ganyan, kaguluhan. Pero siya may kagagawan nun para makahingi siya ng tulong sa ibang bansa. Kasi yung ibang bansa, ayon sa aking pagkakaalam, nagbibigay sila ng tulong kapag mayroong mga ganong mga usapin tungkol sa gera, etc. Nakakahingi yung bansa natin. Ito naman si Sara, kaya hindi siya pinahintulutan doon dahil nga sa alam ng ating Pangulo kung ano sila talaga. Alam natin Pangulo yan, hindi lang siya nagsasalita dahil nga kalyado niya. So, alam niyo, nakakalungkot. Di ba? Bakit ba siya kumuha ng ganung Bakit ba siya kumuha ng ganung ranggo? Na alam naman pala niyang wala siya sa mga yan, hindi wala siyang kakayahan. Di ba? Alam na this. Bakit niya kinuha yung ranggo na yan? Bakit niya kailangan dalawa yung ranggo niya? Kasi doon sa dalawang ranggo niya yun, makakakuha siya ng dalawang confidential fund. Makakakuha siya ng dalawang intelligence fund. Nakukuha ninyo? Yun lang habol niya, yung intelligence at saka yung confidential. Kapag meron siya niyan, dalawa-dalawa, malaki ang magiging pera niya. Ngayon, nagka-leche-leche. Bakit? Kinuha niya yung isang katungkulan na wala naman pala siyang background. Inamin niya, ito na nga sabi niya, because I do not come from the education sector. I do not have an education background. Kung di ka pa naman to longest ka. Anong habol mo? Bakit mo kinuha yung katungkulan na yan? Na wala ka naman palang background kang hayop ka. Nagbigay ka lang ng stress sa taong bayan. Diba? So anong sinasabi ngayon ng ating Pangulo? Ewan ko kung ano nangyayari pero kaya ako nagsasalita dito kasi naguguluhan na rin ako sa ating mahal na Pangulo. Sabi niya hindi daw ganun. So ibig sabihin may background si
si Sara Duterte ng education pagka dito sa kaya niya kinuha ito dahil may background siya. Ha? Para maging leader, para maging secretary ng DepEd. Ha? So, ibig sabihin, talagang karapat-dapat si Sara kasi hindi tinatanggal ng ating Pangulo. Ha? Karapat-dapat. Ano ba yung qualification para maging DepEd secretary ka? Bumalik daw tayo doon sa dating mga naging DepEd secretary. Sino-sino ba yung mga naging DepEd secretary? Ang alam ko nung panahon ni Digongyo yung naging DepEd secretary diyan ay hindi basta-basta. At kaya medyo naging maganda yung daloy ng DepEd. Kasi yung background ng ng naging DepEd secretary na kung di ako nagkakamali, sino ba yung naging DepEd secretary na yun? Si Leonor Briones. Siya po ay naging professional professional tuloy. Professor Emeritus University of the Philippine National College of Public Administration and Governance or UP-NCPAG noong Marso 2013 hanggang sa kasalukuyan. At siya rin po ay naging tagapangulo ng Silliman University Board of Trustees noong 2021 hanggang 2016. At siya rin ay naging Director, Center for Policy and Executive Development, National College of Public Administration and Governance noong Hulyo 2002 hanggang Mayo 2005. At siya rin po ay naging pangalawang pangulo para sa pangangasiwa at pananalapi ng Universidad ng Pilipinas noong 1996 hanggang 1998. So ibig sabihin hindi po basta-basta yung karanasan nito. So ito yung mga dapat Ang nakakapagtaka lang dito mga minamahal ko mga kababayan, alam ko buhay pa naman to, bakit hindi ito ang inilagay pa rin? 'Di ba? Bakit hindi ito yung ni-request ni Sara? Na si na lang lagay natin kasi yun ang mas karapat dapat kaysa sa akin kasi wala nga akong ka-background kahit isa Pero dahil nga ang gusto niya kasi, ang plano niya nga kasi talaga ay magnakaw sa pamamagitan ng confidential fund at intelligent funds. Kaya yung pumasok siya kahit wala siyang kaalam na alam. Kaya dito, ang masisisi din dito natin talaga, walang iba kundi ating mahal na Pangulo. Kasi bakit niya pinagbigyan to na pumasok dyan? Na ang nakasalalay dito, yung magiging kinabukasan ng mga kabataan. Di ba? Na ang magiging, ang nakasalalay dito, yung magiging din, kahihinatnan din o sitwasyon ng mga magulang ng mga kabataan na kung saan magkakaroon ng sakit dahil lang sa stress na ibibigay ni Sara. Di ba? Totoo yan. Hindi tayo nag-aano dito. Parang kumuha po ng isang, para bagang, ang nangyari nito, kung di ako nagkakamali, para kang bagang magtatayo ka ng isang building. Tapos, kumuha ka ng isang tao na gusto mo magtrabaho na itayo yung building na yan, na wala man lang kaalam-alam. So sa tingin nyo kaya anong mangyayari kapag ang gumawa niyan ay walang kaalam-alam? Hindi professional na architect, hindi professional na contractor, hindi professional na foreman. Sa tingin nyo, matatayo kaya ng maganda yung building na yan? Baka isang floor pa lang hindi matapos-tapos sa loob ng 10 taon dahil hindi nagkaigi. Parang ganun Ito na yung nangyayari ngayon. Kaya ang tanong ng taong bayan, paano mo nasabi? Kasi ang nakikita ng taong bayan, dapat na si Sarang alisin. Hindi dahil sa kung ano pa man. Kahit hindi na natin isama dito yung issue tungkol sa hidwaan nila ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kahit dito na lang, sa lantaran na nakikita na ng taong bayan, yung kanyang kapalpakan. So ibig sabihin, hindi ganun, hindi palpak si Sara. Ganun ba yun, mahal na Pangulo? Sa tingin mo pa rin, hindi pa rin siya palpak? Ano ba yan? Anong nangyayari sa ating mahal na Pangulo? Mga kababayan, anong nangyayari sa ating mahal na Pangulo? Hanggang ngayon, tinatabunan pa rin niya.
yung mga kamalian ni Sara. Samantalang siya, hinihila ni Sara pa ilalim. Habang hinihila siya din ng mga Duterte pa ilalim, sinisira, winawasak. Ito na mga ating mahal na Pangulo, depensa ng depensa kay Sara. Eh sabi naman ng iba, hindi. Baka yan ay ano lang din ng ating mahal na Pangulo kasi kaya siguro hindi tinatanggal ng ating mahal na Pangulo itong si Sara. Dahil siguro gusto ng ating mahal na Pangulo na magkusa si Sara. Eh kaya lang makapal nga ang mukha kaya nandiyan pa rin si Sara. Siguro para na lang din sa bilang magkapatid sa the paternal eagle. Siyempre sa samahang Eagles, Philippine Eagles. Hindi kayo pwedeng kailangan talaga obligado kayo diyan magtulungan, obligado kayo diyan magtakpanan ng mga kasalanan ninyo. Kaya siguro ganun. Sa nakikita ko lang O kung meron pa mang iba pero wala pa akong nakikita ibang dahilan pero may naririnig na ako na ayon pa nga sa iba siguro kaya gano'n nating mahal na Pangulo natatakot siya na baka pagka pinakita niya kay Sara na nilalaglag niya si Sara baka ilaglag din siya ni Sara. Yan po yung aking mga nababasa doon sa mga komento sa mga nakakausap natin. Pero sabi ko nga dahil yung oras natin medyo mahaba-haba na, i-continue na lang ho natin to. So isusunod pa ho natin dito yung iba pang mga usapin tungkol kay Sara kung bakit kailangan na matanggal na nga siya, di ba? Isusunod na lang ho natin dito. Mamayang gabi ho siguro isusunod natin dito yung kadugtong ng usaping ito. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod mga minamahal ko mga kababayan, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Thank you for watching.